Okay, good morning. Yesterday, my video is about road, concrete, and concrete pavement. Now, I'm going to figure it out or determine the quantity of the material, cement, sand, and gravel. Now, dimension of the post, 3 meters, height, then length, 300 millimeter, then width, 230 millimeter. First, you're going to convert the millimeter to meter. I do have calculation. Ginawa ko na. Okay, ito. Okay, meron ako. Then, pagkatapos, after that, determine the volume of the concrete cement or yung halo. Bali, ang gagawin mo ay volume, length, by base or width by height. Okay. Length niya, volume, height 3 meters by length 0.3 by width 0.230 or 23 equals 0.207 square meter. Now, dry volume 154 by wet volume 0.207 by 1.54 equals 0.31878 square meter, or let's say 0.3188 square meter. Then volume of the cement, 1 divide 5.5. Okay, I do have the calculation. Cement, 1 part of cement divide 5.5 equals volume 0.3188 equals 0.058 square meter, or let's say nilagay ko na, kinonvert ko na siya sa pungki or sa measuring box, 1.67 or bags in cement, or let's say dahil yung 67.67 ay kung ira-round up po natin, ito ay increasing na, let's say dalawa or 1 3/4 na bags ng semento. Okay, sand 1.5 or isa't kalahati divide 5.5 by 0.3188 equals 0.087 square meter na buhangin. Kinonvert ko na rin po siya sa measuring box o sa pungki. Ito po ay lumalabas na 3.5 na buhangin na measuring box. Okay, gravel, 3 parts of gravel divide 5.5 by 0.3188 square meter equals 0.174 square meter, or let's say pitong pungki or measuring box, dahil dito po sa kwenta ko ay lumalabas na 6 and 3/4
na measuring box. Ito po ang actual calculation. Ipakikita ko sa inyo. Yan. Now, kung bakit ko po nakukuha yung mga yan, dahil meron po ako talagang, yan po ay na-advanced study ko na. Sa tutusin, hindi ko po dapat yung pinapakita dahil ito ay galing sa aking personal notebook. Na-advanced study ko yan nung ako ay nagtatrabaho pa sa EEI as a leadman and expediter. Then, kinuha ko na rin po kung gaano karami ang stir-ups na magagamit. Wala naman pong nakalagay kung ano ang ginamit na reinforcement, na vertical reinforcement o bakal or kabilya. Ipinagpalagay ko na lang na 16 mm tapos ang ginamit ko na stir-ups ay 10 mm. Ngayon, height, divide spacing, 0.10, lumalabas po na 31 pieces na stir-ups or anilyo ang magagamit dyan. Hindi ko na lang po ipapakita, pasensya na ho dahil nakalagay po rito sa aking personal. Tapos meron na rin po akong calculation ng bigat ng reinforcement ng column. Hindi ko na lang din po ipapakita, pasensya na. Yung dun lang po sa quantity of material, cement, sand and gravel ang may papakita ko. Kung bakit ko po yan mga nalalaman ay dahil na-advanced study ko na rin po yan. Sa tutusin, magpapakita lang ako. Pero hindi po yung calculation. Kung paano lang po siya inaano. Okay? Sapagkat nung ako po ay nagtatrabaho sa EEI as a leadman, expediter, natakot po ako na bilang bigyan ka ng 2 katungkulan na hindi ka makatupad o magampanan ng iyong trabaho. Kaya po ako ay nag-advanced study, bumili ng libro, Max Fajardo. Hindi lang po ito, meron akong 2 klaseng Max Fajardo na libro at mga libro pa ng tatay ko na meron ding tungkol sa carpenters at sa masonry at sa kung ano-ano pa, welding. Tapos meron sa plumber, meron sa fabrication. Yun po dati yung madalas kong binabasa. Ngunit hindi lang nakikita ng karamihan o kahit ng mga kapamilya ko. Pero yun ang dahilan kung bakit po ako ay natuto. Self-study. Kahit po ang conversion po ng mga sa metro, inches to millimeter, millimeter to inches, yan po ay kabisado ko hanggang ngayon pa rin na ang ginagamit sa inches. Kung ikaw po ay magko-convert niyan, ang ginagamit diyan ay 0.3937. Sa centimeter ay 2.54. Sa millimeter ay 25.4. Nung kapanahunan po na ako po ay nasa EEI, yan po ay kabisado ko. At natatandaan ko, noong ako ay nag-test sa Ming, ang kailangan ko lang ay calculator. Marami doon na conversion na sinagutan ko. At sigurado ko hanggang ngayon sa aking sarili na perfect ko po yung test na yun. Kaya alam kong pumasa ako, nagtataka ako nung umabot ako ng 3 buwan, hindi ako tinawagan. Kaya napilitan ako mag-apply noon sa ibang kumpanya. Kahit na pumasa po ako sa exam nila, hindi ko alam what is the reason why hindi nila ako tinawagan. Okay, that's it. Thank you. Maraming salamat. Yun lang po.